daming masakit na salita narinig, and then lahat po yun na naranasan ko. Pwede bang i-adapt ang adult? The answer is, kapag mag-adapt ka po ng tao, hindi po siya isang click, andyan na agad, adapt na agad. Yung process is not easy. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Hi guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas. Guys, for today's video, andito po tayo, mag one sitting muna tayo in this part ng video na ito. And kumusta po kayo? Masaya po ba ang puso ninyo nung sinabi ko sa inyo na I'm adopted son ng aking busko to, but ngayon sila na po ang aking Dad Ove and Dad Egbert. Tama po yung sinabi ng iba na wag mo na po silang tawagin na Dad 1 or Dad 2. Tawagin mo na lang po sila na Dad Ove at Dad Egbert, yung name nila. So, ngayon sinasanay ko na po yung pagkasabi ko sa kanila, no? Sasanayan ko talaga. I know at first nakakailang, but in the long run, magiging okay at saka masanay din tayo niyan, di ba po guys? So, ngayon po, ang dami po nagtatanong sa akin. Yes, I read your comments sa mga vlog ko at saka sa Facebook page ko. Tsaka may nag-private message din sa akin. I think, ang dami po talaga on how na-process ang adoption. Kasi po, ang alam ng iba, nakaalam ng marami ay ang ina-adapt lang daw ay 18 years below or underage siya. So, ang pagkaalam nila ay parang hindi pa sila masyado nakarinig ng mga ina-adapt na adult. Opo. So, ngayon po, unang tanong, in-adapt po ba kahit matanda na? Nag-message talaga sa akin at saka nag-comment din talaga. Possible pala na-adapt kung matanda na or adult? Ang tanong ay yes, of course. Possible po siya kasi po nangyari din sa akin. So, possible po talaga siya. And then, I googled it. So, pwedeng-pwede. And then, before din na yung process naman yan nangyari, ay nag-google din kami maraming information. Tinatanong namin about information kung totoo ba talaga or is it possible. Yes, possible po talaga. And then, meron din po meron nabasa na merong 72 years old siya in-adapt, but na-approve siya ay 96 years old na siya. So, siya yung pinakamatandang in-adapt worldwide or in the whole world. So, i-google nyo lang po siya. I think somewhere in America po iyon. So, ngayon, marami nagtatanong kung paano naging process. Kasi po, nabasa ko po dun ba na dahil po daw na parang na-inspire sila sa story ko, sa story namin ng mga dad ko, na dahil po inadapt ako ng mga dad ko, ay na-inspire sila ba na to adopt children, to adopt people na kapamilya ba nila, pamangkin ba nila, or other people. Basta, marami akong nabasa, and then sabi ko ba, na-touch ako, na-flattered na, wow, na-inspired sila sa vlog na ginawa ako na mag-adapt ng tao. Diba, ang ganda din yun kasi binigyan niyo po sila ng bagong pamilya. Ako, binigyan ako ng bagong pamilya dito, binagyan ng parents. It's not easy po kasi na walang father, diba? Yung fatherless tayo, it's not easy. It wasn't easy din po. Lalo na kapag bata pa. At mahirap din po yung pagpanganak mo sa mundong ito tapos wala kang parents. So, I think grateful pa rin po ako kasi po nakita ko yung mukha pa rin ng papa ko at mama ko after namatay sila. So, it wasn't easy journey din po sa amin guys. At ako din po na walang magulang. Alam mo yung sabi man ng Deuteronomy, di ba, sa Bible verse na ang Panginoon is a father to the fatherless. So, alam mo naman dati, siguro sa unang panahon pa na kapag walang mga magulang, ano sila ba, least power sila, walang masyadong power sa society, and then palaging, may naaway, minumura, daming masakit na salita narinig, and then lahat po yun na naranasan ko dati pa. So I think grateful pa rin po ako kasi naranasan ko po yun. Kasi kung hindi ko po yun naranasan, siguro hindi po ako nagiging strong person today, or I'm not what I've become today, no? Naranasan ko po yun kasi iyan yung process na kung anong magiging ako ngayon. And then
thank God kasi nalagpasan ko po yung mga challenges na yon. At binigyan ako ng bagong pamilya. Alam mo, yes, sinabi ko na to dati na I'm jealous talaga kapag makita ng complete family. And then, sa daming tao, daming billion of people, bakit sa amin pa to nangyari? But I cannot ask God because maybe binibigyan tayo ng iba't ibang mga paraan na para i-mold tayo as a person at para mag-cling talaga tayo sa Kanya. So, nagpapasalamat ako kay Uvi at saka Egbert kasi po binigyan nila ako ng bagong pamilya, bagong parents dito sa world na ito, sa mundong ibabaw. So, dito na po tayo sa kung paano na process, kung paano ang processing nito, no? Kasi ang dami po talaga nagtatanong nito. So, I think kapag underage ay mabilis lang siyang ma-process kasi underage pa. Lalo kapag underage tapos walang parents, no? Mas mabilis siya ma-process. Pero kapag underage na meron namang parents, kailangan ng parent consent. Talaga siya kung papayag ba yung both parties, no? Yung parents nung i-adapt nyo na bata at kayo papayag kayo. So dito tayo magfo-focus sa adult kasi yun yung based on my experience. So pwede bang i-adapt ang adult? The answer is, pwede. So, unang process po, unang step nito, tatanungin nyo po muna yung adult. For example, ako yung i-adapt ninyo, no? Ano ko lang sa sarili ko. Tanungin nyo muna ako kung papayag ba ako, may free will ba ako na may yes, I will agree, or yes, I agree na i-adapt nyo po ako. Hindi yung gusto nyo lang siyang i-adapt, tapos siya mismo, ayaw niya pala. So, kailangan meron siyang free will na mag-agree siya na mai-adapt nyo siya at kayo magiging parents niya, 'di ba? Kasi po kapag mag-adapt ka po ng tao, hindi po siya isang click, andyan na agad, adapt na agad. Kasi po marami din ako nababasang mga comments na mabuti pa si Oliver, isang click, andyan na German citizen na siya, isang click, may parents na siya. Dami din nagsabi sa akin ay meron pa daw magpa-adapt daw. Kung sabi pa doon na i-adapt nyo rin ako, sabihan nyo yung mga boss mo na i-adapt ako. So it wasn't easy, no, na mag-adapt. Yes, it's easy to say na i-adapt mo ako, but yung process is not easy. So kung pumayag na ako na i-adapt nyo ako, so yun yung the best thing. So makaka-next step na po kayo sa magiging level 2. So ang next step ay dahil ay adult na, pupunta po kayo sa family lawyer. Yes po. Wag po kayong i-google nyo lang lahat. Kasi kahit sa Google nyo po, kahit ayaw nyo kumuha ng family lawyer, kailangan nyo pa rin po ang family lawyer. Kasi po, ang family lawyer ay siya yung tutulong po sa inyo. Ang sasabihin po niya ng mga suggestions, kung paano ang next step. Kasi kapag wala siya, hindi ka po makapunta sa next step. Okay. So, kailangan ng family lawyer, yes, of course, babayaran nyo siya. At saka, sa process na yon, ang ginawa namin, at yun ang suggestion na sinabi ng family lawyer namin, taga dito din sa amin, malapit. Sabi pa ng mga dad ko, ano daw nila yun? Schoolmate. So, kilala na nila yun since childhood pa siguro sila kasi schoolmate man. So, gagawa kayo ng statement. Adopted parents ang gagawa ng statement nun. So, ang ano po ang nakalagay sa statement? So, ilagay doon na, yes, si Oliver Cagas or ako, i-adapt ko siya as my adopted son. At ako ang adopted parents. I-adapt ko siya kasi napamahal siya sa amin. Mahal namin siya at gusto namin siyang alagaan, ganon. Tsaka libre siya ng tirahan, libre siya ng wifi, libre siya ng pagkain, libre siya ng tubig, libre siya ng kuryente, kung ano pang mababayaran dyan. At tsaka lahat na, isabi nyo doon na libre siya. Like, kunwari, may anak kayo na biological son or biological daughter nyo na libre, diba lahat, no? Ang mga parents talaga ang magbabayad, so libre yung sila. So, it's like, ako din yun ang gagawin na libre siya, kaya i-adapt namin siya. So, ilagay nyo doon. At saka, ang ilagay pa doon ay, for example, ako, wala man akong parents, no? Ilagay din doon sa statement. Kasi si Oliver, since 13 years old, 12 years old siya, wala ng parents. So, kami na po yung pangalawang parents niya dito. At saka nakita namin siya kung gaano namin siya kamahal. Nakita namin kung gaano niya kami kamahal. So, give and take na pagmamahalan na walang kapalit. Opo. Yun ang ilagay nyo po doon. At saka, for example, foreign. Kakarating ko lang din po dito sa Germany. Yung kung kailan ako dumating,
at paano nagkakilala, kasi ilagay din doon sa statement. So, mahaba-haba talaga tong statement na isusulat nyo po, na kayo magsulat talaga. So, para siyang later na isisend sa magpakailanman at KMGS tayo nito. Type KMGS. Or baka makita to ng mga TV station sa Pilipinas or saan man na features tayo. Baka makilala kayo. So, ngayon, after that, ilagay nyo rin po sa statement kung magkano po ang babayaran ninyo. Opo. So, ang babayaran po, kung paano yung babayaran na ilagay nyo. Bakit maglagay ng bayarin? Iba yung bayad sa lawyer. Hindi yung ilagay doon sa statement ang bayad sa lawyer. Ha? Kasi nga, both lawyer at saka kayo man yung mag-uusap noon sa bayaran. Hindi yung ilagay sa statement. Kasi yung statement na ilagay nyo ang price, yun yung babayaran nyo for adoption. So, for example, ang gusto nyong ibayad doon ay 100,000 euro. Kasi euro man dito sa Germany. For example lang ha. So, ilagay nyo po sa statement na magbayad kami ng 100,000 euro for this adoption. Ganon. So, kapag natapos na yung statement na yan. Pero yung statement po guys ha, ang maghingi din po kayo ng idea sa family lawyer niyo kasi siya po yung mas nakakaalam kung anong ilagay sa statement. So, sabi ng family lawyer namin, gusto kasi ng family court, no, kung saan pa kami pupunta next, ay gusto nila word by word. Gusto nila ng specific. Okay? Ayaw nila ng ganito, ganyan. Yung, gusto talaga nila na i-explain mo talaga. Kahit mahaba pa yung later kasi babasahin talaga yan nila. Kahit mahaba, kahit isang buong araw lang nila yan, babasahin talaga rin niya. Kasi nga, yun ang trabaho nila. I-examine, review, di ba? So, isulat mo talagang lahat na makakaano sila kanila ba, makapintig ng puso nila para ma-approve talaga ang adoption, di ba? Yung alam mo, yung bigyan mo silang kung sa atin pakonsensyahin. Alam mo yun, yung itudo mo na, kung naglagay ka na ng statement, itudo mo na bakit mo siya i-adapt yung lahat ng gusto mong isabi mo na sa statement, okay? And then, yun din kasi ang sabi ng family lawyer namin, sabi niya, kapag isabi nyo lahat yan, the best, mas malaking chance na i-approve, di ba? So, at doon, nakalagay din doon na, di ba ako, foreigner ako sa Germany. So, nakalagay din doon na ilagay mo din sa statement. Kasi po, mas mahirap din po pala mag-adapt ng foreigner na hindi taga-Germany, di ba? Mahirapan siyang mag-adapt. Pero, kapag ilaban niyo po, kaya naman. Same sa amin. So, kapag meron kayong statement, yung family lawyer niyo po ang magbigay sa inyo ng schedule. So, siya po yung mag-contact sa family court. Yung family court, hindi dito sa Badlaspe, sa Bad Baliborg pa yun. Doon yung may family court, yung korte, yun. Yung tatanungin ka na talaga ng korte, no? Yung judge doon, siya yung mag-approve doon. So, face to face, kasama ako, kasama din yung parents mo, adoptive parents. Kasama din ako doon. So, yung family lawyer ang mag-contact doon sa family court. So, family lawyer, tsaka family court. Mag-contact siya doon, maghingi ng schedule kung kailan pwede. So, binigyan kami ng schedule. Pumunta kami doon. Yung schedule pa guys, 1 month pa yun binigay before nabigyan kami. 1 month pa yun naghintay before yung schedule. So, pagdating namin doon, dapat on time ka talaga kasi Jeremy, on time. On time to guys, kapag hindi ka on time, ako sinasabi ko talaga dito, no? So, ito yung process step by step na to. So, ang tanong sa family court, ikaw ba si Oliver Cagas? Ikaw ba si Ove? Si Egbert? Tanong-tanong doon. So, ang unang tinanong is, ako. Ako ang unang tinanong, di ba? So, Oliver Cagas, are you willing na sila magiging parents mo sa Germany? At bakit? Di ba? Pang Miss Universe. Yes, I'm willing na sila yung magiging parents ko. Kasi po, at bakit? Kasi po, yung pagdating ko sa Germany, sinabi ko pa talaga yung exact date kung kailan ako dumating ng Germany. Na-feel ko na talaga yung love, care na binigay nila sa akin, at saka yung it's like a biological parents ba na sasabihan ka kung ano ang tama, kung ano ang mali, at saka sila yung palaging nagsusundo, hatid sundo sa akin, lalo yung nag-aaral ako dito, kapag gumagala ako, pumapayag sila, umuwi ako dito, at saka libre yung tirahan, libre yung pagkain na sinabi pa namin doon kagas na it's like family talaga na
We cook together, we eat together. Kung ano pong kinakain nila, kinakain ko po na. Kung anong iniinom lang, iniinom ko po na sabay kami sa isang mesa. Hindi yung kakain ako dito, to sila doon. Ay, hindi. Gusto nila, same talaga na sinasama ako sa bakasyon na libre. Sinabi talaga namin doon guys, isabihin nyo talaga doon lahat. Tsaka, bigyan ako ng allowance nila. At tsaka sila yung talaga palaging ano sa akin na you can do better, Oliver, if you can, like this, like that. Like a family talaga, like a parents na hindi hinahayaang mapasama ang kanilang anak. Sinabi ko doon guys, no, na. At saka, tinanong naman din po sila over sa Igbit, bakit ako inadapt. So, sila nag-explain din doon kung bakit ganun. So, sabi pa doon ng family court, Oliver, willing ka ba na sila ang parents mo? May free will ka ba o baka fino-force ka lang or baka may kapalit ang lahat? Tinanong mo doon guys. Sabi ko, wala pong kapalit lahat. I was shocked din po na gusto nila ako i-adapt. Kasi po, ako, nung bata pa ako, I'm longing talaga na may parents talaga sa Germany. Kasi po, or hindi man sa Germany, but siguro kung may parents lang na kung magkaroon ba ako ng parents ba, yun ang gusto ko. And then, binigay ito ni Lord sa akin na sila magiging parents ko dito. So, ito talagang tinadhana sa akin na sila magiging parents ko. So, tumawa siya. And then, yun ba yung sabi ko ba, may ano talaga, joke dito guys na hindi talaga siya, ano ko yun, dahil po sa nervous, no? Hindi naman talaga kasi mag-usa ka doon, mag-German ka pa doon. At saka, sa nervous ko, sinabi ko pa doon na, at kasi ito, mga tao kasing ito, yun ang sagot ko. Oo. So, kasi itong mga tao na to, gusto nila akong i-adapt. So, parang kung, parang na-misunderstood na yung so, ni-rephrase ko agad. Hindi ba pala? So, natawa muna, before ko siya ni-rephrase, natawa muna kami, natawa din yung judge. Oh. So, sino tong tao na to? Ay, sila, sabi na i-adapt ako. So, parang wala lang siya, hindi siya ginawang big deal kasi nga alam nila na nervous. Sabi ko naman, sorry, she been nervous, no? Sabi ko na nervous ako. Ay, it's okay. Sabi niya, normal lang yun. So, inhale, exhale, sabi niya. So, ngayon, nabi pong mga tanong-tanong dun guys. And then, after that, pinauwi na kami. So, sabi nung judge na hintayin nyo lang po yung result ng adoption, kung ma-approve ba siya or hindi. Send kami ng mail. So, nag-wait kami, nag-wait ng half year. So, hindi, 1 year yung hintay namin kagas. Kasi 3 years ako inadapt, diba? So, 1 year yon. After a year, ayan, na-approve siya. So, nasaya kami lang, wow, approve kami, yes! Natawa pa kami guys, na happy kami, approve na daw. Doon sa family court pa yon. So, next step, tinawagan namin ang aming rat house dito sa munisipyo or town, city hall. Ang sabi naman doon, tatanungin muna natin ng Ausländer Behörde kung yung foreign authority kung saan ako kumukuha ng visa, nagpa-extend ng visa palagi, di ba? Tawagan doon. So, ang sabi doon, hindi daw muna si Oliver makakuha ng, hindi pa approve ang adoption. Yes, approve na sa Germany. How about naman sa Philippines? Kasi nga taga-Philippines ako. So, kung approve ako sa Germany, so sa Germany lang siya na-recognize yung approval, hindi sa Pilipinas. What if si Oliver uwi na Pilipinas? So, pag uwi niya Pilipinas, Pinoy pa rin siya. Philippine passport pa yung hawak niya kasi nga hindi siya approved doon sa Pilipinas. Dito lang sa Germany. So, ano ang gagawin natin? Kasi that time kasi nag-aaral pa ako kasi dalawa namang take ko na course, 'di ba? Sa hotel pa rin yun kasi after ng isa na tapos ko, another isa na naman na tinik ko parang Weiterbildung ba kung sa dito pa. So, after that, para ma-recognize ako sa Pilipinas or ma-recognize ako both countries kung saan ako nanggaling at saka kung saan ako na-inadapt. Dito man ang process sa Germany. Tapusin mo muna ni Oliver ang kanyang pag-aaral. Opo. Tapusin ang pag-aaral at saka doon na po tayo for the next round, yung next processing. Yun. So, nag-aaral pa ko that time, process pa rin ka ng process, ano pa rin kami ng tawag kami doon kung sino pang tawagan, inhawan na ni Uwe yung iba, kasi nga hindi nga alam kung anong gagawin, kasi nga, sabi nila, parang bago lang sila ganitong case ba, kasi normally ganitong case, underage talaga, tsaka sa Germany lang din. Ako kasi, foreign.
foreigner ako. So, parang bagos kaya at ayaw nila magkamali sa trabaho kasi baka ma-fired sila kung magkamali, di ba? So, tumawag si Uwe naman yung chef ng Foreign Authority na doon sa Dusseldorf kung saan, taga saan si Ate Jima, taga doon. Yung office talaga yung, tinawagan namin, siya yung tumulong sa amin. So, dahil napasa ko yung exam, so next level na kami ng processing. So, after that, this year na yun. This year, kasi this year, diba, ako nakapasa ng exam, naipasa ko yung exam, natapos yung pag-aaral ko. So, after that, na ano na siya, na approve na siya ng both German at saka Pilipinas. So, may nagtanong din sa akin kung kailangan ko ba ng DSWD. Diba, normally, ang DSWD is para sa mga bata pa, underage. So, hindi ko kailangan doon at hindi din kami nag-ano sa Pilipinas po kagay. So, ang ginawa, pina-give up yung Philippine passport ko. At saka, yung process kasi po, ay hindi pa na-approve ang dual citizenship dito sa Germany. Ang dual citizenship kasi, noong June 27 siya na-approve ng Germany. At saka kami kasi, na-approve yung adoption ko or yung processing namin is nung June 17 na approve, 'di ba? So yung nag-process kami May, April, so wala pang June 27, so late. Dahil na-approve na siya, tinawagan agad namin ulit ang Rathaus, ang munisipyo para yun ang final para bigyan ako ng bagong birth certificate, bagong German passport, ID, German ID, lahat-lahat. So sabi doon, i-give up ko yung passport ko, Philippine passport, tsaka yung Aufenthaltstitel na ID ko sa Germany. So, i-give up ko yung lahat. Yung Aufenthaltstitel ko na ID, next year pa sana yun ma-expired. Mahal pa, ang bayad ko noon, 100 euro pa. so ngayon, sabi kasi nung babae nung nagtulong sa amin, nung nagtrabaho doon, hindi ka makakuha ng German passport o hindi ka mabigyan ng German kapag hindi mo siya i-give up yung Philippine passport mo. So, kailangan mo siya i-give up. Kasi po, German citizen ka na ngayon. So, pag German citizen na ako ngayon, so binigay ko na, kaya binigyan ako ng birth certificate, ano pa yung binibigay sa akin, yung German pass ko pa, hindi pa na-send sa akin. It takes 3 to 4 weeks pa sabi noon. Kasi po, ang daming ginagawa sa Berlin kasi yung gagawin talaga. Ang dami pang gagawin sa Berlin, di ba? Kasi kapag Berlin, doon kasi ginagawa lahat. So, maraming taong ginagawan. So, daming process. So, maghintay kami noon. So, yun, na-approve na siya. So, yun yung dahilan ko bakit ko give up yung Philippine passport. Kasi ang daming nagsabi na, huwag mo i-give up yung Philippine passport mo, Oliver, kasi kapag uwi ka ng Pilipinas, yun dadalhin mo. So, wag mag-dual citizen ka. Hindi man ako pwede mag-apply ng dual citizenship dun that time kasi po hindi pa na-approve sa Germany. June 27 man siya. So, yun po. Sana may nakuha po kayo sa process or sa vlog na ito. May nakuha kayong ideas kasi po ang dami talaga pong na-inspire na mag-adapt din po sila. I hope mag-adapt po kayo kasi po, pag mahal po yung isang tao, gusto mo siyang i-adapt, gusto mo siyang turing anak, gusto mo siyang magiging anak, yes po. Binigyan mo po ng chance yung bata na magkaroon ng pamilya. Same sa akin, binigyan ako ng chance nila. Hi guys, tapos na po ako maligo. Yes, of course. Very fresh. Sila yung buhok ko, super haba ng buhok ko ay gano'n na siya, watchily. Mag-ubebe-ubebe na tayo ngayon. So, saing tayo ng ating lunch. Sorry, pang bahay lang po talaga ang suot ko ngayon, no? Kasi nasa bahay lang naman ako. Pangit naman kung magsuot ako ng pang-mall. Pang-mall. Hindi naman tumol ang bahay namin. Diba? Kaya guys, parang nailang ako magsabi ako na bahay namin. Itong bahay namin. Alam mo yun na mag-assume. Sasabihin tayo na assuming ka naman dyan, Oliver. Isa lang po sabihin ko. Yes po. Iba talaga kapag But don't worry po naman ka guys. Kung ano po pagkilala nyo kay Oliver before, gano'n pa rin ako, hindi pa rin. Yun pa rin. Uy, walang may pa rin. Kung ano ang nakita nyo kay Oliver before, yun pa rin. Kung nahambulan kayo sa akin before, yun pa rin. Yun pa rin dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Kung nahambugan naman kayo sa akin dati, sa paningin ninyo, yun pa rin ako hanggang sa pagtanda. Wala pong mababago. Diba? Nag-joke-joke pa kami sa kaibigan ko ba, si
Ay, hindi pala kaibigan ko. Kuya ko pala. Wait lang ha, magkuhala ako ng rice. Ako si Kuya Lance ba? Tawa sabi ko, Kuya Lance, nagpunta ko kahapon ng ano ba? Nagtawag kami, Kuya Lance, magpunta ko kahapon ng ano, ng clinic, sa clinic ba? Kasi po, nagpakuha ko ng dugo. Kasi yung i-control yung dugo natin, di ba? Sabi naman niya, akala ko nagpakuha ka ng dugo kasi papalitan ng German blood. Ha? Sabi mo niya, hindi na tayo kapatid ngayon. Kasi sa papel, hindi ka nakagas. So sabi ko, alam ko, nag-joke siya. And then, hindi ko naman siya yun tinitake personal kasi kilala ko mga kapatid ko kung nag-joke ba sila. Pero minsan yung joke nila ay half-meant truth. Sabi ko, yes po, Kuya Lance. Kaya nga po, andun ako kahapon sa clinic kasi po, yung dugo ko, papalitan ko na po ng German blood. So, nagtawanan kami both. So, alam mo, joke-joke lang namin ba, di ba? Tawa yung kuya ko eh. Pero siya yung nagsabi sa akin, siya yung nagchat-chat sa akin, siya rin yung di ba, nag-video ko ako sa mga kapatid ko, siya yung nagsabi na he's happy but at the same time sad. Kasi daw, kapag uwi ako ng Pilipinas, alam na nila na sa papel or kung saan man na mga ano dyan, na ang dinadala ko ay gimmaker na. Sabi pala niya, oy, gimmaker, pagbigkas pala niya na ay gimmaker. Sabi niya kasi, ikaw na si Oliver gimmaker. So, hindi naman gimmaker pagbigkas niyan, gimmaker, ganun. So, sabi niya na kapag ina-announce ako or ano ba, tatawagin, hindi nakagas ang daldala ko, kung hindi gimmaker na. Kaya yun, nasasad siya doon dahil po sa apelyido. Pero happy naman siya kung saan na yung nangyaring sa akin ngayon, sa journey ko as a person. Sa lahat man tayo na iba't ibang journey sa life, no? Na very rare. Hindi lahat may opportunity ng ganito. So, natawa ko sa kanya. Ngayon naman, dami ko pong ima-manage ba. Morning kasi, gigising ako ng maga to work, diba? So, after ng work, tinitingnan ko sa labas kung may nangyari bang mga ano bang nangyari sa labas sa bahay ba, chinecheck ko kung may nasira ba o may nagsisira sa amin sa bahay. So, chinecheck ko palagi at saka kung wala naman, okay lang. Mas okay nga din. At saka, kung mayroon man, nire-report ko agad sa parents ko. Ito na trabaho ko, tinatawagan ko yung daddy ko, si Egbert, kasi siya naman yung ano talaga sa trabaho, di ba? Ay, sa hotel. So, tawagan ko agad siya para kung sabihin ko ba na everything's okay, ganito, nagtrabaho ko ngayon, malapit ako matapos ng trabaho, lahat. Sabi ko sa nila, and then, sa bahay naman, sabi pa naman ng dalawa ka guys, ng parents ko, you know what, Oliver, hindi kami nag-worry kahit nasa bakasyon kami ngayon kasi I know na kapag andyan ka sa bahay, kahit mag-isa ka lang kasama mo si Andy, I know na hindi mo hinahayaan na may mangyaring masama sa bahay or may ano ba sa bahay. I know because we trust you since day one. Since day one daw, nagtatrust sa akin. So until now, yung trust namin sa iyo ay 100%. At saka naman, kapag iiwan ka namin, kasama mo si Andy, I know din, sabi pa niya, I know na wala ding masamang mangyari kay Andy kasi I know or we know kung gaano mo kamahal si Andy at saka inalagaan. Nakita na kasing pagmamahal ba yung love in ka, hindi yung minamahal ko sila para pakitang tao lang. Hindi ganun ka guys. Kung ano yung love ko sa kanila, ano kasi, pinapakita ko sa kanila. Kung paano ko yung care ko sa kanila, pinapakita ko din sa kanila. Hindi yung pakitang tao like, ganun ba, hindi pakitang tao, poker face, pwede ko ano yung feeling at saka emotion ko towards them, pinapakita ko, diba? So, mas maganda din yun para mas comfortable kayo sa isa't isa at saka mag-connect talaga kayo as family. So, ngayon, pamilya ko na sila, tinuturing ko na sila na parents kasi since dati pa, tinuturing ko na sila parents, no? Kaya, grabe naman yung ginawa nila sa akin. Oy! Yung, basta, dami ka guys. Too many to mention. Magkita na lang tayo para magchika tayo sa Starbucks. Yung isa, spati, naghihintay ng kalaro. Nako. Nako naman. Uy, Hala. Nakita mo pala ako?
Punta ka sa labas kung gusto mong maglaro. Naglabas na kami ni Andy kanina, oy. Kasi pagkatapos ko nagtrabaho, kasi sabi ko may time pa man ako. So, nilabas ko si Andy. So, after na nilabas, naligo na ako ngayon and then magkain tayo ngayon ng lunch. Kapag matapos yung rice, meron akong ulam doon. So, ano ba, sabi pa ng mga tatay ko ba, Oliver, bakit kung ano ba, kung andyan kami, ay, Oliver, kung ikaw lang mag-isa dyan, ang bilis mong kumilos, like, magawa mo lahat, kaya believe kami sa'yo na, yun, rinig ko ba na, believe talaga kami sa'yo kapag andyan ka, kasi, ang bilis ng paggawa ng bahay, yung mga gawain sa bahay, gawain sa hotel, mabilis daw. Sabi niya, we are so proud of you, kasi ganun. Pero bakit kapag andyan kami, Oliver, parang matagal-tagal? Iba kasi, anuhin nyo ha, iba kasi kapag may kasama kayo at wala kasama. Kunwari, mga parents niyo or kapatid, umaalis. Mas mabilis yung trabaho, no? Kasi parang walang nagdidisturbo, yung may peace of mind ka na may focus ka ba sa pagtatrabaho, di ba? Pero kapag andyan naman sila, parang matagalan kasi po, ang daming mga chichiburetse, di ba? Alam ko, makarelate kayo sa akin. Alam ko na hindi na ako ganito, pero kaya na-proud ako sa kanila, na-proud sila sa akin kasi kapag andito ako, mag-isa lang, mabilis yung paggawa na trabaho ba. Natawa naman ako. Pusin ko lang to dito kasi po, maglinis muna ako ngayon pala sa ano, eh. Sabi ko, paglinisan ka, guys. Uy! Mag-map ako ngayon. Pero ibang map ang gagamitin ko, yung ganun, oh. Yung vacuum na map na diretso din. Vacuum plus mapping na. Sa isahan. Siguro yung gagawin ko kapag hindi ko kaya. So, naghihintay po ako na maluto yung rice ko. Maglinis na muna ako dito sa bonsema o living room para may gagawin ako while naghintay ba para di masayang yung oras. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught up stuff. Ayun yung towel. Anong buko? Kailangan ko na talaga magpagupit. Sabi pa ni Ma'am Apple. Hello Ma'am Apple, hi! Wala man sila boss dito, pero sinend ko na. Sinend ko na yung regards. Ito, ayan. Kaya andito na, nabasa kasi ito. So, sabi ni Ma'am Apple ba, send my regards to my dad, Ovid, Igbert, tsaka kay Joey. Kung naalala niyo po si Ma'am Apple, na-miss ko si Ma'am Apple, siya po yung pagdating ko po sa Manila, pagdating ko, yes, last 2022, siya po yung nag-pick up sa akin doon sa airport sa Manila. And then, na-touch pa ako that time, kasi siya po ay absent sa trabaho para lang pick upin ako. Sabi pa niya, Oliver, kapag darating yung asawa ko galing sa trabaho niya, I think, seaman, I think so. Kasi yun, nasabi niya kasi kapag sa Disneyland, ng mga barako, basta hindi ko nakwento sa inyo kasi buhay nila yan. So, sabi niya, kapag darating yung husband niya, hindi siya mag-pick up. Pero sa akin, nagiging special ako that time. And, thank you, Mama Apple, na-miss kita. Sabi niya, Oliver, magpagupit ka na. Nag-chat sa akin sa Facebook. Andy ha, huwag kang maingay kasi nagsalita ko dito. Nakarespeto ha. So, sabi niya nga na, magpagupit ka na Oliver kasi ang pugi mo lalo kapag ang buhok mo ay short, hindi yung long. Uy, kailangan ko na talaga magpagupit kasi po may nagsasabi na talaga. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to
maglagay. Kasi kailangan nila iba dito. Pag may maglista sila. Ang dami namin dyan, no? Ang dami namin yung pens dyan. Pencil. Ito, gamit na gamit to kapag summer season. Like now, summer na umuulan sa Germany. So, first time ko nakaranas ng summer na ulan. Summer rain. Ano pala dito? So, kailangan ay, cream to para sa ano kapag dry na ang dry ang aming house or yung skin. Kailangan yan. Lagyan na natin dito. Ayan. So guys, I am going to end this vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Cagas, and then cheers po.